Magandang araw kababayan, ako nga po pala sa Regine G. Vinutiva at welcome sa isa na namang makabuluhang episode dito sa ating vlog. Ngayong araw, sasamahan niyo akong sa isa na namang kakaibang paglalakbay. Hindi lang po natin kikilalanin ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, kundi susubukan rin po nating alamin kung gaano nga ba siya kakilala ng mga Pilipino. Yun na po, tara! Everyone, welcome back! At narito po ako ngayon upang hinga ng pahayag ang ating first interviewee. But before we proceed to our questions, ay maaari ka po nang magpakilala. Ako po si Ginoong Gerald Mahinay, nagmula po sa Barangay Sapinen. At currently ako po ay isang mag-aaral ng BS Social Studies at NWSSU Main Campus. Okay, thank you. So, I prepared here 3 questions. So, here's the first question. Sino si Jose Rizal at bakit siya ang tinuturing na pambansang bayani ng Pilipinas? Para sa akin, bilang isang mag-aaral, may tuturing na pambansang bayani si Jose Rizal sapagkat siya ay isang makabansang tao na kanyang pinaglaban ng karapatan nating mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng Kastila sa pamagitan ng kanyang mga nobelang na isulat katulad na lamang ng mga Noli Me Tangere at El Plebiscito. Ito ay dalawa sa pinakasikat na kanyang naisulat at maaaring ito ang nagudyok sa mga Pilipino upang ipaglaban ang kailang karapatan. At bilang isang mag-aaral, marapat lamang na atin siyang kilalanin bilang pambansang bayani sapagkat ito ay tinatawag din nating bloodless war kung saan hindi siya gumamit ng mga sandatang gagamitan na makakapanakit sa ibang tao sa mga kalaban sa mga Kastila. Pagkus ginamit niya ang kanyang papel at ang kanyang pangsulat upang makipaglaban sa mga Kastila. Okay, thank you so much. Para naman sa pangalawang katanungan, bakit mahalaga na pag-aralan ang buhay at mga ginawa ni Jose Rizal? Para sa akin, mahalaga na pag-aralan natin ang buhay ni Jose Rizal sapagkat isa sa mga ehemplo nating mga kabataan ngayon. Tulad na lamang ng kanyang sinabi na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Isa ito sa pinakatumatak na kanyang sinabi sapagkat hanggang ngayon gamit na gamit pa rin ito. Hindi lamang sapagkat siya ay isang bayani, marapat lamang na siya ay ating sundan sa kanyang mga yapak sa kanyang pagiging isang bayani upang madamanin niya na ang mga kabataan ngayon ay siyang tumatahak ng landas ng pagkikipaglaban sa karapatan ng mga Pilipino na kanyang nasimulan. Okay, thank you so much. What a wonderful answer. So, for the last question, paano may sasabuhay ang mga aral at adhikain ni Jose Rizal sa iyong pang-araw-araw na buhay bilang isang mag-aaral? Maaaring sa aking personal na pakikibuhay, isa sa aking masasabing nasasagawa ko ang mga nagawa ni Jose Rizal sapagkat bilang isang natulingang manunulat sa aming paaralan, sa aming universidad, ako po ay isang manunulat ng The Courier kung saan aking masasabi na at some point, nasusundan ko ang buhay ni Jose Rizal na bilang isang manunulat na ipapahayag ko ang kahit anumang mga emosyon na aking dapat sabihin katulad na naman ng pagpapalabas ng mga adhikain bilang isang mag-aaral. At sa pamagitan nito, maaari nasasabi ko na bilang isang mag-aaral na sa katuparan ko ang inaasahang matupad ng mga kabataan na nais makita ni Jose Rizal. Okay, thank you so much. Magandang umaga sa inyo muli. At narito po ako ngayon sa inyong harapan upang hinga ng pahayag ang ating pangalawang interviewee. At narito po ang unang katanungan. Ano ang natatandaan niyo tungkol kay Jose Rizal? Ang natatandaan ko ay si Jose Rizal ay isang matalino at mahilig siyang magsulat ng tulat libro. Sinasabi ng guro namin nang mahal na mahal niya ang Pilipinas. Okay, salamat. At narito naman ang pangalawang katanungan. Para naman sa pangalawang katanungan, sa palagay niyo, bakit siya itinuturing na pambansang bayani? Para sa akin, tinawag siyang bayani kasi hindi siya natakot na ipaglaban ng bayan natin at ang kanyang libro at talino laban sa mga Kastila. Okay, maraming salamat po. At yun lang po, at sa muli, ako po si Mr. Gigi Vinutiva. Salamat.